Hirap ng ganito, no? Habang mag-isa, mag-hawak ng camera. Picture mo kasi. Ay! Hirap ng ganito. Sana maayos yung magiging kalalabasan ng drawing ko. Baneng? Baneng, di ba, Neng? Oh, Uy! yes. Dinulo pa yung mesa. Mali. Tingin ko hindi na ito maayos. Pinulo mo eh. Joke lang. Jesus, kumanta pa. Ay, ninain, patiring sinta, Sinto. di napapansin, ako sa'yo ay may patingin. Parang lumalayo ata. Sana ay iyong dinggin, ako ngayon, hindi mapalagay, pagkat ang puso ko'y nalulumbay. Sana ay pagkaingatan mo ako, Ito? dahil sa pangako, ako hindi kita iiwan, ako hindi mo pababayaan, ako hindi ka na mag-isa, sana kung Meron lang. Ang huwag Wow. Tama din ba siya daw? Ano rin 20 na ako. Di pala nakikita? Ano ba yan? Research alo, seriaya. Kalbo na lang tuloy siya. Ang mga parcha. Sa paghahali ng mga parcha sa loob ng higit na 2 taon, nanatili rito ang impluwensya ng mga Griego. Kahit na sila ay mga Iranian, ginagamit nila ang salitang Griego. Nabuhay muli ang nasyonalismo sa parcha noong pinuno nila si Balogenes I. Sino? Balogenes? Baluga, yan. Unti-unting nawala sa kanila ang kulturang Griego at nanaig ang kanilang pagiging Persiano. Ang mga pinuno ng Persian ay hindi rin nagkaroon ng katahimikan kagaya ng nararanasan ng Imperyo Achaemenid. Dahil sa pakikialam ng mga aristokrata angkan sa pamahalaan, yaong malalakas na mga emperador ay walang sinika gawin kundi mapigilan ang mga mayayamang angkan na ito. Samantala, ang mga mahihinang emperador ay nakapagkasundo naman sa mga aristokrata upang mapanatili nila ang kanilang trono. Sa buong panahon ng Persian, nasaksihan ang walang katapusang pagpapataasan ng mga emperador at aristokrata. Nais ng mga emperador na bigkisin sa pagkakaisa at patatagin ang bawat estado ng imperyo. Subalit kapaligiran naman ito ng mga mithiin ng mga aristokrata upang sila ang naghahari-harian sa kanilang mga teritoryo. Bukod pa sa mga aristokrata, marami pang malalakas na kalaban ng mga Persian. Isa na rito ang malakas na alyansa ng mga tribong Nagalag na pinamumunuan naman ng Kushana. Nagalag? Ang alyansang ito ay nagtatag ng sariling imperyo na makikita sa hilagang India. Ang mga Sassanid. Nalagpasan ng mga Persian ang mga panganib na dulot ng Kushana, ngunit bumagsak din sila sa mga kamay naman ng mga Sassanid na pinamumunuan ni Ardashir. Ardashir? Yes. Pinalitan ng imperyong Sassanid ang Parthian noong 224 PK. Ang mga Sassanid din ang isa
sa mga syllable reader ako. makapangyarihang pwersa na sumakop sa talampas ng Iran. Si Emperador Ardashir ay galing sa pamilya ng mga pari at mandirigma na tubo sa probinsya ng Fars, ang bayan ng mga Achaemenid. Naghari ang mga sasanig ng higit sa 40 taon. Bagamat mas naging matagal ang paghahari ng mga Parthian kumpara sa kanila, mas naging matatag naman ang pamumuno ng mga Sassanid. Bilang bagong hari, si Ardashir at ang kanyang anak na si Shapur I ay nagsikap na malunasan ang mga kahinaang nakita nila sa pamamahala ng mga Parthian. What are you talking about? Sinipon nila ang kapangyarihan sa iisang lugar. Sa panahon nila, binago rin ang paraan ng pagpapataw ng buwis sa mga sa pagpasyahan nila na hindi nakukuha ng parte ng pamahalaan sa mga ani ng mga magsasaka bagkus nagtakda ng lahat na lang sila ng halaga ng buwis na ibabayad ng bawat bukuri. Ngayon pa tayo may ilaw. Ganyan na lang. Sige na, isa lang. Kasi makita eh. Kanina, paano mo? Ayun, ma'am. Stop na, bye-bye. Ay, teka lang.